Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Kanya pong pagsama sa bawat isa sa atin. Bagamat alam ko po na bawat isa aware po tayo doon sa malakas na paparating na bagyo. Pero nandito pa rin po ang bawat isa sa inyo. At tayo po ay sama-sama na nagtitipon sa lugar na ito upang sambahin at dakilain ang ating Panginoon. Bagamat kung ang titingnan natin ay yung mga parang mag-iisip ka, parang tutuloy pa ba, attend ba, parang gano'n, ano. At maging kami po, dahil nga po sa ang lawak daw po ng bagyo ay mas malaki pa daw sa mapa ng Pilipinas, di ba? Pero sabi ko nga po, okay naman din po nung umalis kami doon, kaya lang talagang medyo may hangin na wala pang ulan. At na-delay po ang aming pagbabiyahe dahil halos walang nagbabiyaheng tricycle, pati yung mga biyahe ng sasakyan, bus ay limited din. Siguro dahil nga doon sa anticipation ng malakas na bagyo. Pero ganun pa man po, niloob pa rin ng Diyos na naging mabilis yung aming biyahe at nakarating din po kahit medyo late ng konti. Pero sa Panginoon pa din po ang kapurihan. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat sa bawat isa sa atin. At patuloy po nating ipagkatiwala sa Panginoon ito pong panahon na ito. Ang akin nga pong prayer, ang aming sama-sama prayer ay pwede namang mabasag siya kahit sa sa himpapawid na lang, wag nang maglandfall. At talagang siguro sariwa pa sa atin for the last few days. Yun, yung kinikwento kanina ni Chippy, na talagang yung iba-ibang istorya na habang lumilipas ang araw, may mga kanya-kanya mga specific na detalye ng mga naapektuhan nung nangyari sa Cebu. Talagang pag tinignan natin yung picture, hindi na kailangan, kahit hindi mo na-explain, talagang yung mismong senaryo na lang ay talagang pag tinignan mo, mahahabag ka doon sa sitwasyon. Kaya talagang makakapag-pray ka na, Lord, wag, tama na po. Kasi nga, nandun pa tayo sa, hindi pa nakakabangon, tas another thing na naman na malaking dagok na dadating. Pero ang pinakamainam po natin magawa is ipagkatiwala natin sa Panginoon ang panahon na ito. Siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay, pero binigyan po niya tayo ng kapamahalaan to pray in the authority of the name of Jesus na pwede nating hilingin sa Diyos na patahimikin niya ang unos because God is the God of storm. He is the Lord of storm. Kaya alam natin na sa tulong ng Diyos, kikilos po siya, gagawa po siya. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Let us pray for our nation. Patuloy po na magkaroon talaga ng godly fear ang ating bansa na itong nararanasan na ito maging dahilan para sa national repentance. So, lagi po nating alalahanin ito sa prayer ang ating bansa. This is the time para po lagi po nating itaas ang ating bansa na magpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Okay, so para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, silingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa isang talata lamang po sa banal na kasulatan. Ito po ay nasa Matthew chapter 6, verse 13. At pareho po nating babasahin ang Tagalog at saka ang English. Okay? Kaya minsan pa po, anyayahan ko po kayo magsitayo. Kasama po tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Unahin po natin yung sa NIV, ayan. Then Tagalog. Okay, handa na po para basahin ang salita ng Panginoon? Amen. Matthew 6:13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sa Tagalog po, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa prayer, and right now, as we come to God in prayer, tataas po natin sa Diyos ang ating bansa. Magkaisa po tayo with humility. In faith, lumapit po tayo sa Diyos. He alone, siya po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Na pagtiwalaan po natin
para po sa ating bansa. Hallelujah. Once again, Ama naming Diyos na mapagmahal, alam namin na Ikaw po ay Diyos na matuwid at hindi mo hahayaan na ang kasalanan ay hindi hatulan sapagkat ito ay magiging labag sa iyong katangian bilang Diyos ng katuwiran. Ngunit nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil sa kabila ng iyong katuwiran, nandun pa rin lagi, O Diyos, ang iyong pagiging Diyos na dakila ang pagmamahal sa amin. Kaya sa kabila, O Diyos, ng judgment na nararanasan po namin para sa aming bansa, dahil sa pagtalikod ng bansang ito, dahil sa patuloy, O Diyos, na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at patuloy, O God, na nararanasan po namin, Panginoon, ang epekto ng katiwalian dahil sa mga namumuno sa aming bayan. Ngunit ganun pa man, O Diyos, naniniwala po kami na Ikaw po ang aming Diyos, na Diyos na mahabagin. At sa oras mong ito, O God, may nakaamba po na malaking bagyo, malakas na bagyo, na ilang araw na po, Panginoon, na inaanunsyo sa iba-ibang mga pabatid, Panginoon, na platform, Lord God, na nagdudulot po ng matinding takot, lalong-lalo na doon sa mga lugar na very recent lamang, Panginoon, ay affected na po. At ngayon, mayroon na namang bagong darating na pagsubok, dilubyo, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang magagawa kundi magtiwala lamang sa iyo. Wala po kaming ibang magagawa kundi hingin, Panginoon, ang iyong habag at biyaya para sa aming bansa. Tulungan mo po ang aming bansa, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ang bansang ito ay mahal mo. At nais mo, Panginoon, ang bansang ito ay magbalik loob sa iyo. Kaya sa oras pong ito, O God, nakikiisa po kami para sa aming bansa, Panginoon, para sa national repentance. Mula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang position sa aming community, ang barangay, Panginoon. Lahat po ng mga pamunuan, Panginoon, turuan mo, O Diyos, na makilala na Ikaw ang kailangan nila sa kanilang mga buhay at maging tunay na lingkod bayan sila, Panginoon. Nang kanilang paglilingkod, Panginoon, ay para sa bayan at hindi para sa kanilang sarili. At lalong higit, Panginoon, paglilingkod na ang pagtitiwala, Lord God, ay sa iyo lamang, na kaya sila, Panginoon, nakapaglilingkod dahil Ikaw nagbibigay sa kanila ng kakayahan at karunungan. Kaya Lord, right now, Lord, we pray for our nation, O God. Have mercy. Alam namin, Ikaw ang merciful God. At alam namin, kinahahabagan mo, Panginoon, ang aming bansa. At salamat that we could intercede for our nation. At Ikaw na Diyos na mahabagin, Panginoon, pinakikinggan mo ang panalangin ng mga matuwid, O God. At ngayon ay nag-i-intercede kami, Panginoon. Lord, spare our nation, Lord God, sa severe judgments, Lord God, na nakaamba in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, ang maranasan po namin, Panginoon, ay ang iyong kalinga, ang iyong habag at ang iyong pagmamahal. Maraming salamat, O God, at gawin mo, Panginoon, ng panahong ito, Diyos, ng takot sa mga tao, ay palitan mo po ng banal na pagkatakot sa iyo. Na hindi lamang yung kanilang buhay, ang kanilang katakutan na mawala. Kundi, Panginoon, magkaroon ng banal na pagkatakot na hindi pa huli ang lahat upang Ikaw ay kilalanin nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, upang hindi lamang sa pisikal na kamatayan ang kanilang maiwasan, kundi lalong higit, Panginoon, yung pagkapahamak ng kanilang kaluluwa sa impyerno kung sila hindi mananalig sa iyo. Kaya Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga tagapamuno. At itinataas din po namin sa iyo, O God, ang paparating na bagyong ito in the name of Jesus. Huwag na po ito maglandfall. Loobin mo, Panginoon, na huwag na pong mapinsala pang lubos, Panginoon, ng bansang Pilipinas. In the name of Jesus. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ito, Panginoon. At alam namin, O God, sa iyong habag at biyaya sa amin, O God, pakikinggan mo po ang aming panalangin. Sapagkat idinadalangin namin ito ng may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen.
Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po. Purihin po ang ating Panginoon. Yours is the kingdom and the power and the glory. Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Kapag ka po tayo, di ba, nagpe-pray, minsan sinasabi natin, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian. Ngunit ang tanong, pag pinapahayag natin itong bahagi na ito ng banal na kasulat, dinideclare natin ito sa Panginoon, ano po ba ang ibig sabihin nito? Actually, ito pong expression na to na yours is the kingdom and the power and the glory, ay may tuturing din po natin ito na isang doxology. O pag sinabing doxology, a good expression of praise, kumpletong expression ng pagpupuri. At ito pong bahagi na ito ng banal na kasulatan na ating pinagtutuon ng pansin, ito po ay sa prayer na itinuro ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 6, after po ng mga prayer parts na itinuro ng Panginoon, sa huling bahagi ng prayer ay sinabi niya, For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ngayon, kung mapapansin niyo po sa inyong Bible, trivia lamang po ito, sa inyong Bible po, ito pong phrase na ito, hindi po lahat ng verse 13 ay bahagi itong phrase na ito. Yung ibang mga Bible po, hindi nyo mapapansin na nakasulat po yung sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian. Bagkus sa makikita nyo po, may mga footnote, at doon sa footnote po, nakasulat na yung mga ibang manuscript ay hindi nagtataglay ng ganito pong phrase. Pero ganun pa man po, napakahalaga po na makita natin na bagamat iba, hindi po yung ibang mga scripture or ibang mga bahagi, yung mga translations, wala po ng ganitong phrase. Pero napakahalaga po, and I believe na talagang magandang ma-include po ito sapagkat ito pong phrase na ito ay naghahayag po kung ano ba ang paghahari ng Diyos. Meron pong mahalagang katotohanan na ipinapahayag ang phrase na ito. Yours is the power, the kingdom, and the glory forever and ever. Kaya pag sinabi po natin na yours is the kingdom and the power and the glory, we are declaring that God's kingdom is a manifestation of God's power. Because without God's power, God is not glorified. Kaya pagka pinag-uusapan po natin, kasi yours is the kingdom and the power. So yung kingdom ng Panginoon, masasabi mo na ito'y kakaibang kingdom because alam naman natin, when we speak of kingdom, particularly kingdom of God, kailangan talaga ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi without power, God is not glorified. Isa sa katangian ng ating Diyos, He is a powerful God. Amen po ba? He is an able God. Kaya pag sinabi natin yung phrase, yours is the kingdom and the power, dinideclare po natin yung katotohanan na yun, that the kingdom of God is a manifestation of His power. Now, in the book of Matthew, yung kingdom of God, yung phrase din na kingdom of God, napakahalaga pong topic ito kay Matthew, at ito po ay binanggit ng halos 54 times sa aklat po ng Matthew, compared po sa Mark, Luke, at saka John. Ibig sabihin, itong paksa po ng kaharian ng Diyos, pag tinignan po natin, mas maraming pagkakataon sa Book of Matthew ay talagang binibigyang diin. At appropriate lamang po naman ito sapagkat ang aklat po ng Matthew ay pinakilala sa atin si Jesus bilang King. Hindi lang King of the Jews, kundi King of Kings and Lord of Lords. Kaya, dahil ang ating Panginoong Hesus ay hari, dapat lamang na mayroon siyang kingdom. Ngunit ang kingdom ng ating Panginoon, alam natin, hindi po katulad ng kingdom dito sa kaharian. It is the kingdom of heaven. At ito pong kingdom na ito ay nagsisimula sa puso ng lahat ng mga nananalig sa Kanya. Kaya lahat po ng mga nananalig sa Panginoon, doon na nagsimula ang paghahari ng Panginoon.
At yun po yung makikita natin sa Luke chapter 17 verse 21. Ngayon, ang description din po ng kingdom ng Panginoon is, sabi nga, it is of power. Kaya yung 1 Corinthians chapter 4 verse 20, makikita po natin dyan, ang sabi, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Kaya ito pong kingdom na ito, pag pinag-uusapan natin, yours is the kingdom, tinutukoy dito ay kingdom ng Diyos. At pag sinabi nating kingdom of God, it speaks of the power of the kingdom. It speaks of the power of God in the kingdom. Kaya nga, nung ang Panginoon, dito sa Matthew chapter 6, nung nagturo po siya ng prayer, ito po yung prayer na sinabi niya na hilingin natin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung meron mang kaharian na gugustuhin ng Diyos na kumubkob sa atin at pagharian tayo, it should be none other than the kingdom of God. Kaya ito po yung panalangin ng ating Panginoong Hesus. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At dumating na ang kaharian ng Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. For the kingdom has come to those who believe in Him. Luke 17:21, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Kaya tayo po mga kapatid, nakabahagi, nanalig sa Panginoong Hesus, at kabilang na ngayon sa kaharian ng Diyos, sabi sa atin po ang paghahari ng Diyos. At dahil pinaghaharian tayo ng Diyos, therefore, bawat isa sa atin should carry and manifest the power of the kingdom of God. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil tayo pinaghaharian ng Diyos, dapat po ito ang kapahayagan ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos, dahil ang kaharian ng Diyos ay manifestation of God's power, we, kingdom citizen, should carry and manifest the power of God in us. Kasi ang sabi, nagsimula na maghari ang Panginoon sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Kaya bilang mga mananampalataya, yun po yung kapahayagan ng buhay ng bawat isa sa atin. At ang ibig sabihin po niyan, as a kingdom citizen, ang kapahayagan po ng ating mga buhay ay pagtatagumpay. Ang kapahayagan po ng ating buhay ay katatagan. Hindi po panglulupaypay, hindi confession ng kabiguan at pagkatalo, kundi kapahayagan ng kapangyarihan at lakas ng Diyos na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin at pag-angkin sa mga pangako ng Diyos. Dahil alam naman natin ng Diyos, siya tapat sa kanya mga pangako. Kaya tayo, sa biyaya ng Diyos, kung ano tayo ngayon, kung bakit tayo nakatayo ngayon, it is all because of the grace of God in us. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nagsimula tayo sa biyaya ng Diyos at sinusustain tayo ng biyaya ng Diyos at magtatagumpay tayong lahat sa biyaya ng Diyos. Kaya wag po tayong malito sa nagpasimula ang Diyos ng biyaya sa atin. Manatili tayo doon sa masaganang biyaya ng Diyos. At itong biyaya na ito ay manifestation ng power ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Why? Because all of us belong to God's kingdom. Now, pag sinabi po nating power, I'm sure familiar na kayo. Pag sinabing power, ito po yung tinatawag na dunamis. At dito po natin kinuha yung salitang dynamite, pagsabog. Ginagamit din po ang salitang dunamis sa salitang dynamic, na naghahayag din po ng sigla ng buhay. So pag sinabi pong power, yours is the kingdom and the power and the glory. So pag sinabi natin na power, ang ibig sabihin nito, may buhay, merong growth, merong paglago, at merong pagbabago. Yan po ang ibig sabihin po ng dunamis o ng power. Halimbawa po, ang picture po, pag tinignan po natin, katulad po ng backdrop na ito, may nakikita tayo ng mga magandang laman ng picture na ito, pero kahit ano kaganda ang isang picture,
nananatili siyang picture lang, walang buhay, pang-display lang. Amen po ba? Kahit gaano siya kaganda, hanggang doon lang ang picture. Ngayon, bilang mga mananampalataya na nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, meron po tayong buhay. Hindi po tayo pa-cute lang, hindi tayo pang-display lang. Our lives should manifest, should display the power of the kingdom because we are citizens of the kingdom. Amen po ba? Kaya yun po yung dapat na mahayag sa bawat isa sa atin. Meron pong isang kwento, ito po ay galing sa Greek mythology, at ito po ay story ng dalawang sailor, si Ulysses at saka si Orpheus. Actually, I have shared to you part of this message. Pero gusto ko lamang po na ulitin upang lalo po maging malinaw sa atin ang katotohanan ito mula sa salita ng Diyos. Sa Greek mythology, si Ulysses po ay isang sailor at naglalayag po siya na kasama po ang kanyang mga tauhan at dadaanan po nila ang isang isla na kung saan kilala po ito na pugad ng mga sirena. At ito po mga sirena na ito, they had the power of charming by their songs all who listened to them. Yung kanila pong pag-awit ng yung mga awitin nila, pag narinig po ito ng mga taong dumadaan doon, particularly mga sailors, nabibighani po sila at sa pagkabighani po nila, ang gagawin po ng mga sailors na ito, walang control, kumbaga lulundag po sila sa dagat hanggang ikamatay po nila. Ganon kamakapangyarihan itong mga sirena na ito, na hindi nila makontrol yung kanilang sarili doon sa nakikinig ng kanta to the point na yun na po yung magiging sanhi ng kanilang kamatayan. At dahil alam ito ni Ulysses, ang ginawa po niya para maiwasan ang kapahamakang ito na dinaranas ng maraming mga manglalakbay na dumadaan doon, ang ginawa po niya ay pinatakpan niya ang kanilang mga tenga pinatakpan niya yung tenga ng kanyang mga crew. At ang sabi niya, lagyan niyo ng wax ang inyong mga tenga. Yung kandila, takpan. Upang hindi nila marinig yung musikang nagdudulot ng kapahamakan mula sa mga sirena. Siya naman po, dahil gusto niya ma-experience by himself yung nakakahalinang tunog, hindi niya po pinatakpan yung kanyang tenga ng kandila. Bagkos, ang ginawa naman po niya, sabi niya, ay talian niyo ako ng matibay na lubid at sikapin ninyo na yung lubid na yon ay hindi ako makakaalis. At ipinatali niya ang kanyang sarili sa lubid, sa barko, at para maging ligtas sila doon sa paglalakbay na yon. At binilinan din po niya ang mga crew nang sabi niya, ano man ang mangyari, pagdaan natin doon, bilisan niyo ang pagsagwan upang makaalis tayo agad doon sa lugar na yon. At nung naroroon na nga po sila sa lugar, ay narinig na nga ni Ulysses ang nakabibighaning tinig ng mga sirena na umaawit, na parang sinasabi habang kumakanta ay, tumalon ka na sa iyong kamatayan. At naririnig niya po iyon, nahahalina na po siya at gusto niya na pong tumalon sa tubig upang makapiling yung mga sirena na yon. At andun po yung kanyang pagpumiglas mula sa pagkakatali. Kaya naman yung mga crew ay lalo pong binilisan ang kanilang pagsagwan at sa kanila pong pagsisikap, lahat po sila ay nakaali sa lugar na yon. Nagtagumpay po sila. Now, sa isang banda naman po, ito pong si Orpheus ay katulad din po ni Ulysses na isa din pong sailor. Siya po ay isang musician na sa kanya pong kahusayan sa pagkanta, maging yung mga animals, maging yung mga bato, maging yung mga puno, sumasayaw doon sa kanyang nalilikhang awitin. Ewan ko kung familiar kayo doon sa The Pied Piper, yung, di ba, yung pag nagpuplot siya, yung ginagamit niya yung pipe, yung mga peste na sumusunod sa kanya. So, ganito din daw po, at mas higit pa itong si Orpheus, na dahil sa kahusayan niyang lumikha ng tinig, ng musika, maging yung mga puno, yung mga bato at mga hayop, sumasayaw sila sa indayog ng kanyang tugtog. Now, higit na natagumpay po ang naranasan po ni Orpheus kumpara kay Ulysses.
Alam niyo po kung bakit? Ito po ang ginawa niya. Sapagkat siya po ay isang musician, at alam niya, nadadaan po siya doon sa lugar na yon na enchanted. Ang ginawa po niya, gumawa po siya ng mas mainam na musika. Sweeter than the music that the sirens have created. Kaya habang dumadaan po sila doon, ang naririnig ng kanyang mga sailors ay yung magandang musika na tumatalo doon sa musika na nililikha ng mga sirena. Sa ganong bagay po, sa paglalakbay nila na yon, napagtagumpayan nila yung halina ng mga sirena na hindi po sila kailangang tumalon at mamatay. Bakit? Sapagkat mayroong higit na makapangyarihang musika na nilikha si Orpheus, kaya man po ano nangyari? Nagtagumpay po sila. Kaya kung titingnan po natin ang kwento, wax and knotted cords kept Ulysses and his crew from making the fatal leap. But inward delights enabled Orpheus and his crew to reign triumphant over the very source of temptation itself. So ano po yung nakita natin na ginawa ni Orpheus? Dahil alam niya na mas makapangyarihan siya kesa doon sa mapanghalinang kapangyarihan ng mga sirena, he relied on the power, greater power that he has over the music of the sirens. Now, ganun din po ang naisabihin sa atin ng ating bahagi ng banal na kasulatan na pinag-aaralan. Belonging to the kingdom of God, being part of the kingdom of God. Tayo ay citizen of the kingdom. Marami pong mga mahahalinang mga tunog na inaakit po tayo. Na itong tunog, pagka ito ang ating pinakinggan sa ating mga buhay, itong mga tunog na ito, hindi natin alam as we follow this system, this music of the world. Ano po ang nangyayari? Unti-unti hindi natin alam, dinadala tayo sa kapahamakan ng naririnig nating ito. Ngunit, being part of the kingdom, which is the kingdom of power, na kapag ka ang pinakinggan natin ay yung higit na kapangyarihan na taglay natin, being part of the kingdom, mapagtatagumpayan po natin ang mundong ito na dinadala tayo sa kapahamakan. Amen po ba? Bakit? Sapagkat kayo at ako bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mga kabilang sa kaharian ng Diyos na kapangyarihan. Kaharian na taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya being a citizen of this kingdom, yun po yung maging kaisipan natin, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kaharian. Ito po ay available sa bawat isa. Kaya kailangan po, ipamuhay po natin ang katotohanan ito. Now, tingnan po natin from the book of Matthew, mula po sa verses 31 hanggang 33, ito po ay isang talinghaga na ibinigay ng Panginoon at nagdi-describe po ito about the kingdom. Pero hindi lamang po ito about the kingdom. This describe what the power of the kingdom is. Kaya dito po sa Matthew chapter 13 verses 31 hanggang 33, tingnan po natin, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga ito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. So ito pong dalawang mahalagang parable na ito na ginamit ng Panginoon na example, isang butil ng mustasa at isang yeast o libadura, ito po ay nagdi-describe, nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin nakikita, pero makapangyarihan. At ngayon po, ito po yung titingnan natin. Bilang bahagi,
bilang citizen of the kingdom. Nang sabi, this kingdom is a manifestation of God's power. And without power, God is not glorified. So bilang bahagi ng kaharian ng Diyos, ano ang patotoo ng ating buhay bilang kabahagi ng iglesia, ng kanyang kaharian? Paano pong magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin na kabahagi ng kingdom na ito? Okay, so 5 bagay po ang ating pag-aaralan. How does the power of the kingdom of God being manifested through us, His kingdom citizen? Ang una po, power of God's kingdom is manifested by His kingdom citizen in knowing that small is formidable. Alam natin na ang maliit, binabaliwala. Maliit lang yan eh. Hindi mahalaga. Kaya small sa mundong ito is insignificant. Kaya dito po sa bahagi ng parable ng ating Panginoon, para ipakilala niya kung ano ang kaharian ng Diyos, ginamit ng Panginoong Jesus ang maliit na butil ng mustasa upang ilarawan kung ano ang tunay na mahalaga sa kaharian ng Diyos. Kung sa sanglibutan ito, hindi pinapahalagahan ang maliliit, ang tinitingnan lamang na mahalaga ay yung malalaki, yung mga giants. Sa kaharian ng Diyos, hindi po totoo yun. Because in the kingdom of God, small is formidable. He used the small mustard seed to illustrate great power. At makikita po natin ang gustong iparating ng Panginoong Hesus dito. Tingnan niyo po, ang binhi po ng mustasa, it is considered as the small, but when planted, ito po ay lumalaki na katulad po ng puno. Ano po ang amazing dito? Nagtanim ka ng gulay, lalaki pong puno. Siyempre, normal sa atin, pag nagtanim kang gulay, dapat gulay din yan pag lumaki. Pero ito pong mustasa, hindi. Alam nila na ito po ay plant. But as it grows like a tree. So yun po yung kapangyarihan dito. At ito ang pinapakita ng Panginoon sa atin na kapangyarihan ng Diyos. Katulad ng kapangyarihan ng Diyos na mula sa maliit na mayroong buhay, kapag ito namit ng Panginoon, the power of God is manifested even in that small seed. Kaya ganon din po sa bawat isa sa atin. Real power in the kingdom of God, real greatness in the kingdom of God is not measured by being huge, by being giants. In the kingdom of God, small is formidable. At sa banal na kasulatan, marami pong ipinapahayag all throughout, makikita natin, maraming mga tao, mga lingkod ng Diyos, marami silang mga inadequacies, mga tao ng Diyos na ikinonsider nila ang kanilang mga sarili na mga maliliit, mga walang halaga, like Gideon, nagtatago po siya. Marami pong mga lingkod ng Diyos na ang tingin sa kanilang sarili, sila yung pinakamababa. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nung pinili sila ng Diyos at sumunod sila, anong ginawa ng Panginoon? Mula doon sa parang insignificant na person, they were able to lead the Israelites into triumph. Bakit po? Because in the kingdom of God, true power and greatness does not mean being talented, popular, wise, or gifted. Hindi po lamang doon, bagamat mahalaga po ang mga bagay na ito. Pero kapag ka ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos, you may consider yourself nameless, faceless. Pero kapag ka ginamit ka ng Panginoon, God will use you mightily. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi sa Panginoon, hindi niya tinitingnan yung mga greats of the world. Ang hinahanap niya, yung willing, yung handang sumunod sa Kanya. Kaya nga sabi po ng unang Korinto chapter 1 verses 27 hanggang 31, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan
upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanglibutang ito upang pawalang halaga ang tinuturing na dakila sa sanglibutan. Bakit? Upang walang makapagmalaki sa Diyos. By the way, kaya po wala tayong PowerPoint sapagkat kahapon pa po kami walang internet, siguro dahil po sa lakas na hangin, kaya LOS din po kami. Si Jean ay nag-message sa akin kaninang umaga na hindi, ipepresent na lang niya ng ganyan. Okay lang po. Anyway, sundan nyo na lamang po habang ako ay nag-share ng salita ng Panginoon. Kaya makikita po natin, in the kingdom of God, ang sukatan hindi po yung greatness sa mundong ito. Ang sukatan ay, do you have the power of God in you? Kahit maliit ka, pero alam mong kasama mo ang Diyos, may magagawa ka. Ibig sabihin po niyan, kung sa pamilya mo, sa tingin mo, o sa community mo, o sa trabaho mo, maaaring binabaliwala ka dahil sa katayuan mo, maaaring sa educational attainment na mayroon ka, o yung iba dahil minsan sa looks, dahil sa mundong ito, in ka pagka ikaw ay pogi, pagka ikaw ay maganda, at pagpangit ka, di ba? Itsapuera ka. Pero, ang maganda mga kapatid sa Panginoon, sabi nga ang itinuturing ng mundo na mahalaga, sa Panginoon walang halaga yan. At ang itinuturing naman ng mundo na kahangalan, sa Panginoon naman, yan ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ka at alam mo kung saan ka kabilang. If you belong in the kingdom of God, God's power is in you. And you will do great exploits dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen po ba? Sige po, balakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, ibig sabihin po niya mga kapatid, yung insignificant natin, okay po yan na maramdaman natin. Mas okay po yun. Kesa yung mapagmataas, mas gusto po ng Diyos na kilalanin natin na wala tayong magagawa. Why? Sapagkat doon sa mga tao na alam nila na wala silang kapasidad, yun naman yung lugar upang kilusan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, through our weakness, God's power is made perfect. Kung hindi mo alam na ikaw ay mahina, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi gagawin mo yan because of your efforts. Pero kung alam mo na ikaw ay mahina at meron kang, alam mo wala kang magagawa, hihingin mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. At gagabayan at sasamahan ka ng Panginoon. Amen? So, in the kingdom of God, yun po yung katotohanan. Small is formidable. Number 2 po na makikita nating katotohanan na dinidescribe ng talinghaga sa pamamagitan po ng mustasa. Makikita po natin manifesting God's power of the kingdom as part of bilang citizen of the kingdom. God's power manifested when we walk in faith. So nangyayari po na nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kaharian sa ating paglakad ng may pananampalataya sa Diyos. So, manifesting the power of the kingdom happens when we walk in faith, and walking in faith brings great results. Ibig sabihin po, it is true power. Dahil sa kapangyarihan, dahil sa pananampalataya, that we are able to tap to the power of God. Parang ganito po yan. Ang ating mga electronic gadgets, mga kagamitan natin sa bahay, nagkakaroon lamang siya ng power kapag isinaksak natin sa mga outlet. At nandoon ang power. Now, ganun din sa atin. Because of our faith in God, the all-powerful God, the God who created the heavens and the earth, when we go to God in faith, we are tapping His power. Nagkakaroon tayo ng kakayahan
upang maranasan natin yung power ng Diyos. At katulad po dito sa talinghaga about the mustard seed and the farmer, tingnan niyo po ang farmer. Kasi po dito ang sabi, ang paghahari ng Diyos sa verse 31 ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. And let's focus our concern ay doon sa farmer. Alam niyo po, ang mga farmer, pag nagtatanim po yung mga yan, sila po ang halimbawa ng paglakad sa pananampalataya. Ang mga farmer po. Kasi po, dahil ito po ang trabaho nila, magtanim ng mga binhi, ang mga binhi na nasa kanilang kamay ay tinitingnan nila na kapag ka ito ay natanim, magbibigay ito ng great harvest. Kahit na po yan, nakatingin sila, may nababalitaan sila na may mga pesting parating, mayroong malaking bagyo na dadating, mayroong La Nino, mayroong El Niña. Sa kabila po ng mga threats na ito, mapapansin niyo po, walang magsasaka na tumitigil sa pagtatanim. Sa kabila ng mga threats sa environment, mapapansin niyo po, still, magtatanim po pa rin ang mga magsasaka. Why? Kasi po sila ang larawan ng paglakad sa pananampalataya. No farmer would keep a seed sa kanyang palad. Wala pong farmer na hahawakan lang ang seed na yon at lilipas ang panahon ng pagtatanim na hindi niya itinatanim. Bakit po? Kasi alam niya, ang binhi na nasa kanyang palad, walang mangyayari. So ganun din po sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Pinakita sa atin dito ng Panginoon yung power ng faith. Na kapag ka tayo may pananampalataya sa Diyos, we are tapping in the power of God. At ang farmer, alam niya na kapag ka ang binhi ay itinanim niya, alam niya na ito ay tutubo and later on, magbubunga. Now, anong ibig sabihin nito sa atin bilang mga mananampalataya? For us to grow in faith and mature, we have to walk in faith. Yan po ang requirement sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, lalakad ka sa pangunguna ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, hahayaan mo na ang buhay mo ay gamitin ng Diyos. Kung paano ang farmer, kailangang itanim niya ang binhi, ang buhay mo din, hayaan mo na gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat ang binhi na hindi itinatanim at ang pananampalatayang hindi ipinamumuhay, hindi lalago. Ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, hindi po okay na sabihin na okay na ako na attender. Okay na ako, magbibigay na lang ako sa gawain ng Panginoon. Kayo na lang ang maglingkod. Okay na ako. Well, kung titinan po natin, wala pong masama sa pagiging attender, wala pong masama sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pero hindi lamang yan ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Gusto ka pa ng Panginoon na lumago at magbunga at makita ang dakilang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya like the farmer, alam niya na ang binhi ay mas nagiging kapakipakinabang kapag ka ito ay naitanim. Ganon din po sa ating buhay. It is only when we walk in faith, naranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Nahon ng pangangailangan, andyan ang Diyos na alam mong provider mo. Sa panahon ng karamdaman, kilala mo siya bilang iyong healer. Sa panahon ng kalituhan, alam mo na ang Diyos ang iyong kapayapaan. Now, paano mo ito ma-experience? It is by walking in faith. Itong mga karanasan na ito ay nagiging resulta ng ating buhay sa pamamagitan ng paglakad sa pananampalataya. At ang paglakad sa pananampalataya
ay ginagawa, nais ng Panginoon na ito'y gawin natin upang lalo pa nating ma-experience yung mas marami pang mga karanasan na nais niyang iparanas sa atin bilang kabahagi ng kanyang kaharian. Amen po ba? Pangatlo po, the power of God's kingdom is manifested in you in knowing that you are blessed to be a blessing. Dito pa rin po sa parable ng mustard seed, ang sabi ng Panginoon doon sa binhi, pag naitanim na ang binhi, ito'y nagiging punong kahoy, ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. So tingnan po ninyo sa kaharian ng Diyos, ganito po ang kalagayan. Number 1, sa kaharian ng Diyos, small is formidable. Ibig sabihin, hindi malaki lang ang magtatagumpay. Kahit maliit, basta kasama mo ang kapangyarihan ng Diyos, sigurado magtatagumpay ka. Pangalawa, makikita natin na sa kaharian ng Diyos, napakalaga ng pananampalataya. Pero para makumpleto yung message ng Panginoon sa power of the kingdom na dinidescribe ng mustard seed, ang sabi niya, ang binhi na ito ng mustasa ay nagiging punong kahoy. Ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanginto. So ano po ang nangyari? Mula doon sa maliit na binhi, nung ito'y lumaki, naging pagpapala na pamumugaran ng mga ibon. At ano pa po ang sabi dito? Ito'y lumaki. So, una pong recipient ng pagpapala ng Diyos, nung naitanim po yung binhi, of course, yung farmer. Mati siya, so naging blessing sa kanya yung mga itinanim niya. Pero hindi lamang po yung inanim niya, doon sa binhi, siya lang ang nakinabang. Maging yung mga ibon na nanganlong doon sa puno, naka-receive din ng blessing mula doon sa kanyang binhi na itinanim. So imagine niyo po, na ganyan po ang kalooban ng Diyos sa kanyang pamilya. That God is blessing each and every one of us para maging distributor ng kanyang pagpapala. Hindi po maging hoarder. Na bawat mga pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin, dapat po maging distributor naman tayo because God blesses us. Anong gagawin natin? Yung mga pagpapala na ito, tayo naman maging instrument to become distributors of His blessings. Una po, recipient lang muna tayo. Pero hindi po doon natatapos. Dahil napakarami ng pagpapala ng Panginoon, we will know na, teka muna, Lord, salamat sa mga pagpapala mong ito. And later on, God will put in your mind, He will put in your heart yung ministry. Bibigyan ka niya ng burden. Ano yung nakikita mong kulang sa ministry? Ano yung nakikita mong pangangailangan ng kapatid? And from that burden, God, because of the blessing that He has in you, ikaw din mismo ang tugon ng Panginoon sa mga pangangailangan na yun. Kikilos ka, aabutin mo yung pangangailangan na yun. Why? Because in the kingdom of God, you are blessed to become a blessing. Sa kaharian po ng Diyos, walang hoarders. Sa mundo, mayroong mga hoarders. Kaya mayroong milyonaryo, mayroong bilyonaryo, mayroong trilyonaryo, mayroong silyonaryo. Ano ang purpose ng mga yan? Bakit? Napakarami ng mga pera. Ano gagawin nila dyan? Para mahatanyag sila na sila ang pinakaunang tao na ganito ang kayaman. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi mo kailangang maging milyonaryo para umabot ng pangangailangan ng. Amen po ba? Hindi mo na kailangan maging milyonaryo. Ang kailangan lang ay yung makinig ka sa sinasabi ng Panginoon na sa bawat pagpapalang mayroon ka, makita mo yung pangangailangan ng iba, makita mo yung pangangailangan ng iglesia, at inabot mo yon, then yun yung manifestation ng kingdom of power sa buhay mo. Amen po ba? Because in the kingdom of God, we are blessed to be a blessing. Siguro po natatandaan po ninyo yung mga alagad, nung sila po ay inutusan ng Panginoon, di ba? Dami mga taong sumusunod sa Panginoon, tapos maggagabi na, sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwiin niyo na po yung mga tao, maggagabi na po. Ilang araw na sumusunod yung mga tao at yung mga baon nila naubos na. Ngayon, ang idea ng mga alagad, medyo concerned sila, Lord, pag nag-stay pa sila, magugutom sila,
mas maigi pang pauwiin na. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi sila uuwi. Wala po silang sapat na pagkain. Kayo ang magbibigay sa kanila. Ano ginawa Andrew? Ang ginawa po sila, Pedro, nagtanong-tanong po sila, tiningnan ang mga kasama nila. Ang nakita po nila ay mayroong isang bata na mayroong, alam natin yung kwento, no? 5 tinapay at 2 isda. At anong ginawa ng Panginoon? Kinuha po yung 5 tinapay at 2 isda, pinagpasalamat. At ang ginawa ng mga alagad, naranasan po nila yung miracle. Kasi nung pinagpasalamat yun, sabi ng Panginoon, sige, ipamigay ninyo. Yung pala ang purpose. Na yung miracle na mararanasan po nila, ay sila yung magiging distributor ng miracle ng Diyos. At alam natin na naipili po yun at may sumobra pa. At ang maganda, yung mga alagad, bakit po nagkasya lahat? At bakit naipamigay? Kasi yung mga alagad, paano kaya kung sinabi nila, nag-usap-usap sila, teka muna, 2 isda at saka 5 tinapay, tapos ipamimigay natin. Dito tayo. Diba? Yung mga leader sila, nag-usap-usap. Ito sa'yo. Nagkanya-kanya na lang sila. Mabibigyan kaya lahat? Pero hindi sila natakot kasi ang sabi ng Panginoon, ipamigay ninyo. Kaya every time na pumuputol ang Panginoon, nakikita nila siguro na laging humahaba, parang hindi nauubos. Tapos 12 bakul pa yung natira. Pero ang maganda, lahat nakakain, bata, matanda, lalaki, babae, hindi lang mga kamag-anak nila. Di ba minsan pagka tayo pinagpapala, sino ang una mong bibigyan? Hanapin mo agad kamag-anak mo. Tandaan nyo, kahit hindi nyo hanapin na kamag-anak nyo, pag kayo'y pinagpala, kusang dumad. Sa totoo lang, kaya nga sabi ng iba sabi ho ito si Long Mejia grabe. Sabi niya, ayaw kong yumaman. Bakit? Dadami kamag-anak ko. Kasi pag yumaman ka nga naman, kahit hindi mo kamag-anak, nagpupuntahan na, nagpapakilala kamag-anak mo. At tayo minsan, kapag tayo pinagpala ng Diyos, ang unang-unang gusto nating abutin, of course, mga kamag-anak natin, di ba? Kaya nung sila Pedro, nung nagdi-distribute sila, kung sila po ay mga tao na sabi nga hoarders or ganid sa pagpapala ng Diyos, pipiliin nila yung mga pagpapala na yon na para lang sa mag-anak nila. Pero tandaan niyo mga kapatid, God's blessing is flowing in abundance. Na habang ibinibigay mo yan, lalong dumadami yan, enough to have everyone in full. Andyan po ba kayo? Na ang pagpapala ng Diyos, kapag yan po'y lalo nating ibinibigay, pinapagamit sa Panginoon, lalo yung pinapadami ng Panginoon upang ang bawat isa ay masatisfy. At ang maganda, imagine niyo may natirang 12. Di ba? Samantalang 2 isda at 5 tinapay, ano yung sinasabi sa atin dito about trusting in God's resources? Na kapag tayo ay inuna natin ang Panginoon at hindi tayo natalo ng ating takot na pag nagbibigay tayo ay nawawalan tayo, mapapansin ninyo, laging mayroong bucketfuls na naiiwan pa para sa atin. At para saan yan? Again, hindi yan para tabi. Nakahanda uli yan. Baka mayroon pa uling pangangailangan. Pero ang totoo, dahil 12 yon, nag-uwi ng tigitig-isa yung mga alagad na sumunod sa kalooban ng Diyos. Imagine niyo po yun, 12, kasi 12 sila, kaya nung pinagpala sila, nakapagbigay na sila, dami pa nilang inuwi na para sa kanila. That's how God is blessing us in His kingdom. Kabilang kabahagi ng kaharian ng Diyos, yung kasaganaan ng kaharian ng Diyos, it is for all of us to enjoy and to have everything in fullness. Kaya nga, John chapter 10 verse 10, naparito ang Panginoon upang bigyan ng tupan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pero ito nga po, dahil pinagpala ka ng Diyos, gawin mo ng pagpapala na yan ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Because in the kingdom of God, we are blessed to become a blessing. Now, punta po tayo sa huling bahagi ng talinghaga. Ito po yung sa verse 33 about the unleavened bread. Again, this is an illustration of how the power of God is manifesting in His kingdom. Verse 33, ang sabi po, nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga.
Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Now, ano po ang pinapakita dito na kapangyarihan ng Diyos? Yung harina, by itself, harina lang siya. Pero nung nadikit yung yeast, alam natin ang trabaho ng yeast, ang yeast ay pampaalsa. Pero nung nadikit po, yung sa harina, ang sabi itong tinapay na ito ay umalsa. Ibig sabihin lumaki, dumami. Now, 2 bagay po ang gusto ko makita natin patungkol po dito sa yeast. Number 1 is yung patungkol sa babae. Pansinin niyo po, ang babae po dito, may ginagawa siyang mahalaga pero hindi siya pinangalanan. Ano po ibig sabihin nito? In the kingdom of God, God's power is being manifested in knowing that status is irrelevant. Sa Middle East po, ang mga babae po ay tinuturing po sila na low status. Kahit po ang ginagawa nila ay dakila, wala pa rin po, hindi po rin po sila i-recognize. Ang mga babae po sa Biblia ay itinuturing po na second class sa mga lalaki. Pero hindi po ito dahilan para sila po ay, parang sabihin natin na katulad sa mga modernong bansa na merong equality na hinahabol. Sa mga babae po sa Middle East, hindi issue sa kanila yon. Basta ang mahalaga, alam nila yung kanilang role at mag-function sila doon, that's enough. Bakit po? Kasi nga po, yun ang sinasabi ng Diyos sa kanyang kaharian. Status is irrelevant. In fact, kapag po nakita niyo ang Biblia, sa mga genealogy, karamihan po, puro lalaki. At kung may nabanggit mang mga babae, dahil significant sila doon sa genealogy ng ating Panginoong Hesus. Pero the rest, puro mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin hindi sila importante. Importante sila. Kaya nga dito po, ang ginamit na example, isang babaeng nagmamasa. Kasi kung hindi sila importante, pwedeng ang ikwento na lang ng Panginoon, lalaki na lang talaga, isang lalaking nagmamasa. Pero dito po, yung itinuturing ng sanglibutan na mababa, sa Panginoon mahalaga. Kaya lang, hindi niya na kailangan pangalanan pa. Hindi niya na kailangan bigyan pa ng posisyon. Basta ang mahalaga, ginagawa ang kanyang kalooban. Bakit po? Kasi yan po ang tunay na sukatan ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Yung nagpapakababa. Ginamit ng Panginoon ang babae sa talinghagang ito bilang larawan ng kababaang loob sa pamamagitan ng pagsiserve at hindi pinaglilingkuran. Sapagkat yun po ang makikita nating prinsipyo sa kaharian ng Diyos. Ang paglilingkod, ang mga dakila ay tinuturing na dakila kapag sila mismo ang naglilingkod. At yan ang pinakita ng ating Panginoon. Sabi niya, dumating siya dito sa mundo, Mark chapter 10 verse 45, na parito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At yan po yung true greatness in God's kingdom. In the kingdom of God, it is not having the highest position, but taking the lowest place, even doing the meanest job. Basta ginagawa mo lahat yan, all for God's glory. Kaya nga, lahat, after na magawa natin ng lahat, sinasabi natin sa pagtatapos, yours is the kingdom, the glory, forever and ever. Wala tayong anumang aangkinin. Tayo'y mga alipin lamang na ginamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Yan po ang true greatness. True greatness in the kingdom of God is by wanting to serve others rather than being served. Nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag ka ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa position o kaya naman ay para ma-recognize, kundi dahil sa kandaan mong gawin ang mga bagay na ito dahil sa Panginoon at para sa Panginoon. Katulad ng babaeng nagmasa sa kaharian ng Diyos, ginagawa niya ang dakilang gampanin. Sapagkat ang trabaho po ng babae is sa kusina o mga gawaing bahay, maging isang ina, kapag ginagawa niya po ito,
alam niya na ang kanyang ginagawa ay para sa kapurihan ng Diyos. Halimbawa po kayo bilang mga nanay, kung kailangan pa ng recognition para gawin yung inyong mga ginagawa, madami pong mga pamilya na madedeprive. Di ba? Kasi yan totoo, lahat ng mga nanay, silently, nagsasakripisyo, hindi para sa anumang recognition. Minsan nga, hindi na nare-recognize ng mga asawa, pero still, patuloy pa rin gumagawa ng kanilang mga gampanin. Why? Kasi maliwanag sa mga nanay na bahagi ng kanilang tungkulin yun bilang ina. To be a mother, to do the chores, and to be a wife to her husband. So lahat ng ito, hindi dahil sa position, kundi dahil alam nila na yun ang kanilang role, so ginagawa nila. Ganon din sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. It is in serving and pleasing our Master in whatever capacity, whatever position, or may position man o wala. Basta ang mahalaga, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Napapansin ka man o hindi, gawin mo yan para sa Panginoon. Bakit? Kasi ang mahalaga sa Panginoon, yung ginagawa mo, hindi yung position mo sa kanyang kaharian. Now, tandaan nyo din po ito, sa leadership po tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon at nagtataas ang Panginoon ng mga leaders. Pero tandaan nyo po, kapag kayo itinaas ng Panginoon in the leadership, it is not because you are good or best. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, nakita ng Diyos na karapat-dapat kayo sa position and purihin ang Panginoon. Now, bilang leader naman, ano naman po ang pananagutan ninyo? Nagampanan. Tayo bilang mga leader, hindi para ma-recognize na tayo yung magaling, kaya tayo nasa leadership position. Ang dapat nating ma-recognize, being a leader is to make everyone else better. Tandaan po natin yun, na bilang leader, meron tayong goal na yung ating nasasakupan, kailangan gawin din natin silang mga leader na katulad natin. That way, we are able to serve. Sa ganung bagay po, naglilingkod tayo hindi para sa ating sarili, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. In the worldly system, hindi po ganyan ang sitwasyon. Ang totoo, alam natin, nagtatapakan, naghihilaan, alam natin yung crab mentality. Pero true greatness and leadership in God's kingdom is about making everyone else better. Ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay naglilingkod. Kaya tandaan niyo po yun, if you aspire leadership, maglingkod kayo. Kahit hindi kayo nakikita, ang Lord ang magtataas po sa inyo. Pero kapag hinahanap niyo po yung position, mas lalong mahirap yan. Kasi yung position, sa sanglibutan po yan. Pero sa Panginoon, siya ang maglalagay po sa inyo. Amen po ba? Amen. And lastly po, maganda pong makikita po natin na effect nung yeast doon sa harina na pagpapakita din po ng power of God. God's power is manifested in our lives through the impact of our lives to others. Dito po, sa parable na ito, pansinin niyo po yung yeast. Nung siya po ay nagkaroon na, nung isinama na siya, konting yeast lang, tandaan niyo. Kasi pag maraming yeast, sobrang alsa na yon. Pero konting yeast, napapaalsa niya ang maraming harina. Ano ibig sabihin nito? That's the power of the impact of your life to other persons. Na kapag ka ang yeast ay naihalo na po sa harina, lahat ng mga nakakaugnay nito, nadadampian nito, nadidikitan nito, nagkakaroon po ng kakaibang transformation. Napapaalsa niya yung harina na nagiging dough. Na yung dating walang buhay, pero dahil nagkaroon ng kaugnayan doon sa yeast, yung buhay na dala-dala ng yeast, tinanggap nung flour at umulsa yung tinapay dahil mayroong yeast na nagbigay ng buhay doon sa harina. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. In the kingdom of God, nagmamanifest ang power ng Diyos
sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon na nadampian ang buhay natin, nabago ang ating buhay. At tayo na ngayon, yung taglay nating buhay ng Panginoon, yun naman ang nais ng Diyos na idampi natin dun sa mga walang buhay. At kapag nakatagpo natin itong mga walang buhay na ito, yung mga lifeless din, nagkakaroon din po ng buhay, natatransform din. Bakit? Kasi nagkakaroon ng impact ang mga anak ng Diyos. Sa sanglibutan, mga impacto at saka impacta ang nakikita nila. Kasi mga masasamang tao. Pero kapag tayo ay nasa kaharian ng Diyos, impact, yung matinding dating, yung malakas na dating, na nagtataglay ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Na kapag tiningnan ka, ikaw ay kakaiba. Hindi dahil sa sistema ng mundo, kundi ang nakikita ay ang ningning ng Diyos sa buhay mo. Na kapag ikaw ay nakikipag-deal, hindi ka nandaya, makikita ng mga tao yung malaking kaibahan, and that's an impact to the world. Kasi nakikita nila, may mga tao pa palang ganyan, may mga tao pa palang tapat. Naiwanan yung cellphone sa sanglibutan, hindi pa naiwanan, kinukuha na. Pero ikaw, naiwanan niya, nakatiwangwang, isusoli mo, hindi mo pag-iinteresan. Ganyan ang ating impact sa sanglibutan. At ganun po ang nagagawa ng mayroong Kristo sa puso. Na kapag ang buhay mo, nakita ng mga tao na walang sigla, nakita ng mga tao na walang pag-asa ang kanilang buhay, ngunit nakita ka, sabi niya, di ba may kanta tayo, kahit walang pera, laging masaya kahit walang pera. Di ba? Parang ganon. Di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus. Tunay, laging may galak sa tuwina. Ibig sabihin, pag tinitingnan tayo ng ibang mga tao na nasa kanila na ang lahat, pero hindi naman sila si Daniel Padilla, pero wala silang pag-asa. Tayo naman, wala sa atin ang lahat, sa tingin nila, pero nasa atin ang Panginoon, naiinggit sila sa atin. At pag tiningnan ka, minsan uutangan ka pa. Kasi pag-attend ka, nakatodo bihis naman talaga yan, no? Mga anak ng Diyos, talagang formang-forma. Pero kung alam lang nila, di ba? Masaya lang kami dahil sa Panginoon. Kaya pag nakikita nila yung impact natin, nagtataka sila. Ano ang meron sa kanila na wala ako? Katulad po na isang kwento na isang pamilya po, isang mayaman, nakikita niya po yung kanyang kapitbahay, ordinaryo lang ang buhay, mahirap ang buhay, siya po lahat meron na. Kaya lang nagtataka siya na, sabi niya, bakit masasaya itong pamilyang ito? So para po makita niya ang dahilan, inobserve niya yung buhay nila. Tapos nakita niya na may mga panahon na sabay-sabay umaalis na itong mga pamilyang ito, kaya sinundan niya, sa kaya nagpupunta to? Masayang-masaya, tas uuwi, masaya din. Tapos later on, na-observe niya, meron pala silang inaatinan na gawain ng Panginoon. Tapos doon, nagkakantahan sila. Ibig sabihin, katulad ng gawain natin. Tapos uuwi uli. Makikita niya, yung pagkain nila, yung buhay ng tatay, ordinaryo, wala namang pagmamalaking masagana, kundi inobserve ng taong ito, nakita niya yung difference. Samantalang yung kanyang pamilya, andyan yung asawa niya, andyan yung kanyang mga anak, lahat provided, pero hindi masaya. Pero pag tinitingnan niya yung pamilya na yon, na-encourage siya. Sabi niya, bakit masaya sila? Isang araw nilapitan niya yung pamilyang ito at inausap niya yung asawa, yung tatay. Sabi niya, alam nyo, ako'y nagpapasalamat at nakikita ko na sa ordinaryo ninyong buhay ay kakaiba yung nakikita ko sa inyo. At naobserbahan ko, ano ba yung lagi niyong pinupuntahan doon? Yan yung ganyan yung pinaliwanag. Sa madaling salita, naging way para maipatotoo niya yung kanyang pananampalataya. At na-realize mismo nung lalaki, nung tatay, nakita niya na kung anong kakulangan niya. Pero nakita niya yon dahil nagkaroon ng impact sa buhay ng mga mananampalataya. Dapat ganyan din ang buhay natin, mga kapatid. Na yung mga walang pag-asa, kapag tinignan tayo, nagkakaroon sila ng pag-asa. Amen po ba? Kayo po ba yon? O baka tingnan kayo, wala nang ang pag-asa, mas lalong magpapakamatay na lang ako. Dapat hindi. Maging source tayo ng strength,
ng mga walang pag-asa, ng walang lakas, na makita nila na kakaiba yung joy na mayroon tayo. Hindi dahil meron tayo ng mga bagay ng mundo, kundi makita nila, kaya tayo merong joy dahil nasa atin ang ating Panginoon. Amen? Gawin natin ang ating buhay ay mayroong impact. Kasi sa kaharian ng Diyos, the impact of our lives is very important. Kasi manifestation po ito ng kapangyarihan ng Diyos. Dito po ako magtapos. Pagka sinabi po natin, minsan natatapos tayo sa prayer o kaya sa pagtatapos ng gawain at sinasabi natin, yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Kapag sinasabi natin ito, let us say it with conviction na totoo ito. Na sa kaharian ng Diyos, na o Diyos, sa iyo ang kaharian. At salamat dahil kabilang ako sa iyong kaharian, yung kapangyarihan na yon ay nagmamanifest sa akin. Because you are a powerful God, sa kaharian na ito, nakabilang ako, ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Salamat na kahit ako'y insignificant, maaring maliit, but alam ko, mahalaga ako sa iyo. Amen po ba? Makita natin na sa harapan ng Panginoon, hindi yung ating ginagawa, kundi anong ginawa ng Panginoon para sa atin ang mahalaga. Kaya mga kapatid, patuloy pa nating i-declare that to God is the kingdom and the power and the glory forever. At totoo po yun. At ito pa ang higit na katotohanan. Kayo at ako ay kabilang sa kaharian na yon. At ang kaharian na yon ay kaharian ng kapangyarihan ng Diyos. And every one of us should manifest that power. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amen.